Breaking news mga kababayan, pambubuli ng China sa Japan, tumitindi na. Japan hindi na makapagtimpi at Taiwan naghahanda na sa gera. Pero bago po natin umpisahan, baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan ito. Maraming salamat po mga ka-blessed. Nagbabala ang bansang China sa Japan. Hindi na daw tatanggapin ang mga kalakal na galing sa kanila. Yan ay pagkatapos unahin ng China ang pag-target sa turismo nang payuhan nito ang kanilang mga mamamayan na huwag nang pumunta sa Japan. Batay sa report na ibinigay ng mga tourism operator sa Tokyo, marami na daw booking ang nakakansela at nalulugi na ang ilang tourism business sa Japan dahil sa utos ng China. Kung matatandaan, nagsimula ang lahat dahil sa sinabi ng Japanese Prime Minister na sa oras na sumalakay daw ang China sa Taiwan, agad daw nasasaklolo ang Japan dahil ang pagsalakay sa Taiwan ay banta din daw sa seguridad nila. Kung gagamit ng puwersa ang China at magpadala ng mga barkong pandigma, naniniwala ako na may tuturing itong isang sitwasyon na banta sa buhay at kaligtasan ng Japan. Mas lalong tumindi ang galit ng China sa Japan, kaya't mula sa turismo, idinamay na rin nila maging ang seafood products ng Japan. Dahil sa maling sinabi ng Prime Minister ng Japan kamakailan tungkol sa Taiwan, galit ngayon ang sambayanang Chino. Dahil dito, kahit mag-export ng aquatic products ang Japan sa China, hindi na ito pwedeng ibenta dito. Malinaw ang gustong iparating ng China sa Japan. Bawiin ninyo ang sinabi ng inyong Prime Minister dahil kung hindi ay marami pang kasunod ito. Dahil dito, kabado na ang mga industriya ng seafood sa Japan at lalong-lalo na ang mga Japanese restaurant na nasa China. Halos kalahati ng mga nakabook sa amin para sa Nobyembre at Disyembre ay nakansela na. Halimbawa, may isang kumpanyang Hapones na gustong magdaos ng pulong dito kasama ang katambal nito mula sa isang Chinese company. Ang problema ay gusto naman ng Chinese company na wag na lang ituloy. Hindi maipagpapalit ang mga pagkaing dagat mula sa baybayin ng Japan. Iba ang linamnam at umami nito. Pero napakahirap ng pagpapahinto sa pag-angkat ng mga Japanese seafood at hindi namin alam kung itutuloy pa namin itong negosyong ito sa susunod na taon. Nahihirapan na rin ang ilang mga tourism industry sa Japan dahil umaabot ng 7.5 million Chinese tourists ang nagpupunta sa Japan taon-taon. Katumbas yan ng 25% o $14 billion ng kanilang kita. At ngayon ay tila susunod na ang seafood industry na aaray din sa hagupit ng China. Kumikita ang seafood industry ng Japan sa China nang umaabot sa 87.1 billion yen. Kaya talagang magsisilbing malaking dagok ito sa kanila. Kabado na rin maging ang mga Japanese businesses sa China dahil sa posibleng malawakang boycott na gagawin sa kanila ng mga Chino. Binatikos naman ng Taiwan ang ginagawa ng China sa Japan. Ayon sa Taiwan, undemocratic at uncivilized daw ang ginagawa ng mga ito. Sa ganitong kritikal na panahon, kailangan nating suportahan ang Japan para maayos na patatagin ang sitwasyon at mapigilan ang pambubuli ng Chinese Communist Party. Ginagamit ng CCP ang ganitong uri ng presyon sa ekonomiya at pananakot militar para pahirapan o takutin ang ibang mga bansa. Noon pa man, ginagamit na nila ang cultural attacks, military intimidation, panghihimasok sa procurement, trade, investment at tourism bilang sandata laban sa Taiwan. Sa palagay ko, ang mga ito ay hindi sibilisado at hindi demokratikong mga gawain. Naniniwala naman ang mga eksperto na may ibang motibo ang China kung bakit nag-o-overreact sila sa sinabi ng Japanese Prime Minister kahit hypothetical lang naman ito. Alam kasi nila na mataas ang popularidad ni Takaichi sa Japan. Malakas ito kay Trump at maganda ang relasyon nito sa Taiwan.
kaya't gusto nilang pahinain ito. Malaking aspeto ang mga Japanese industry para maipatupad ni Takaichi ang kanyang mga proyekto. Kaya't kung masisira ng China ang relasyon ng Prime Minister sa mga industriya sa Japan, magiging malaking dagok ito sa kanyang pamahalaan. Hindi rin iginagalang ng China ang mga politiko sa Japan, lalong-lalo na ang isang babae. Kaya't posible din na sinusubukan ng China na gibain si Takaichi. Pero higit sa mga ito, mas malaking aspeto din daw ang kasaysayan kung bakit mainit ang dugo ng mga Chino ngayon sa mga Hapon, lalong-lalo na sa tuwing maaalala nila ang nangyari nung ikalawang digmaang pandaigdig kung saan libu-libong mga Chinese ang minasaker ng mga Hapon sa Nanjing. Para lalo pang patindihin ang sitwasyon, kinansela na rin ng China ang lahat ng mga trade and diplomatic meetings nito sa Japan. Pati ang lahat ng mga pop culture show ng Japan ay nakaban na sa China at nanganganib ding ihinto maging ang pag-export ng mga rare earth minerals papuntang Japan. Kapag nangyari ito, mapipilitan ang Japan na maghanap ng ibang mga supplier tulad ng nangyari sa kanila noong 2010. Pinaabot na rin ng China ang issue sa United Nations. Inakusahan ng China ang Japan sa harap ng international community na nagbabanta daw ito ng gera sa Taiwan. Kaya't nagpaalam na ang China na kapag nangyari ito, hindi nila palalampasin ang pagkakataon na gamitan din ng puwersa ang Japan. Ayon sa China, maliwanag daw ang ginagawa ng Japan, isang matinding paglabag sa international law. Bukod dito ay ipinadala na rin ng China ang kanilang Coast Guard sa Senkaku Island, isang isla na pinagtatalunan ng Japan at China. Kontrolado ng Japan ang islang ito pero pinipilit ng China na kanila daw ito. Nagpadala din ang China ng drone sa isla ng Yonaguni, isang isla na nasa kanlurang bahagi ng Japan. Dahil sa ginawang ito ng China, naalarma ang mga jet fighters ng Japan sa lugar. At maging ang Taiwan ay naalarma din. Namigay ang Taiwan ng mga handbook sa kanilang mga kababayan kung saan nakasulat kung anong dapat gawin sa oras na lumala ang sitwasyon. Mas lalo pang lumakas ang ugong-ugong ng napipintong pagsalakay ng China sa Taiwan dahil sa mga civilian ships na namataang nagsasagawa ng landing drill sa Guangdong Province. Ayon sa mga eksperto, layunin daw ng China na magpadala ng 1,000,000 sundalo sa Taiwan sa oras na sumalakay sila. At dahil nasa 20,000 lang daw ang kayang ilulan ng kanilang mga barkong pandigma, maging ang mga civilian ships ay isinasama na rin sa mga drills. Ang ganitong pagsasanay ay nagpapakita daw na seryoso talaga ang China sa banta nitong salakayin ang Taiwan. Isang bagay na para naman sa Japan at sa batas ng Japan ay banta sa kanilang bansa. Pero syempre pinaghahandaan din ito ng Taiwan at ng mga kaalyadong bansa. Mga armas na nagkakahalaga ng $700 million ang inaprubahan ng US na ipadala sa Taiwan. Itinaas naman ng Japan ang defense budget sa $60 billion. Ang Australia ay bumili na ng mga bagong nuclear submarines at ang Pilipinas ay kumuha na ng mga bagong F-16 fighter jets at mga BrahMos missile galing sa India. Samantala, isang animated clip din ang ipinalabas ng China laban kay Takaichi, kung saan ipinapakita si Takaichi na may hawak na bomba pero kusa itong sumabog sa kanya. Sa isa pang cartoon, ipinapakita si Takaichi habang sinisilaban ang 1947 Constitution ng Japan dahil nakalagay daw dito na hindi pinapayagan ang Japan na magpadala ng kanilang puwersa sa labas ng bansa. Mayroon ding isa pa na tangkang pagsasabugin ni Takaichi ang mga bomba na malapit sa kanya. At sa Taiwan, naglabas din ang China ng cartoon clip kung saan inilalarawan naman si Taiwanese President Lai Ching-te bilang isang parasite. Gumanti naman ang Taiwan at nagpalabas si Lai Ching-te ng isang picture kung saan kumakain siya ng Japanese seafood bilang pagsuporta sa industriya ng seafood ng Japan. Pero nagalit ang China dito. Ang Taiwan ay isang teritoryo na hindi may aalis sa China. Kahit ano pang gawin ni Lai Ching-te, hindi na magbabago yon. Suportado naman ng mga mamamayang Chino ang hakbang ng kanilang gobyerno laban sa Japan at Taiwan. 支持政府，支持是吧？支持就不吃了嘛，不就是啊？好，谢谢您。
我觉得是在国家大义面前，肯定是要以国家利益为主啊，就是尽量是 Pero kung suportado ng China ang kanilang gobyerno, isang protesta naman ang sumasalubong kay Takaichi sa Japan. 総理は直ちに発言撤回高市総理は憲法を守れ Hinihiling ng mga nagpoprotesta na bawiin ng Prime Minister ang mga sinabi nito. Tutol din ang mga Japanese na ito na manghimasok ang kanilang bansa sa gulo ng Taiwan dahil maliwanag daw na paglabag ito sa kanilang konstitusyon. Dahil sa mga bagay na ito, nakatutok ngayon ang buong mundo sa mga susunod na kaganapan na pwedeng mangyari kapag hindi tinigilan ng China ang panggigipit sa Taiwan at Japan. Kinakabahan na ang international community sa posibleng epekto na idudulot ng tumitinding hidwaan ng China at Japan, lalo't kanselado na ang lahat ng mga diplomatic meetings ng dalawang bansa kahit naka-schedule na. Isang halimbawa dito ay ang nakatakdang pagpupulong ng G20 sa South Africa kung saan ayaw daw ng China na makipagkita sa punong ministro ng Japan. Handa naman daw ang Japan na makipag-usap sa China sa oras na maganap ang summit. Mahihirapan kasi ang Japan kapag nawala ang China sa kanila, lalo't ang China ang pinakamalaki pa namang trading partner ng Japan. Sa oras na hindi matuloy ang usapan ng dalawang bansa sa G20, may ituturing daw na malaking kabiguan o malaking kawalan ito sa Japan. Sinubukan na rin ng Japan na magpadala ng representative sa China, pero walang nangyari. Kitang-kita pa kung paanong nagbaw ang Japanese representative sa harap ng tila arroganting body language ng Chinese diplomat na ito. Isa lang ang gusto ng China, bawiin ng Japan ang mga sinabi ng kanilang punong ministro. Hinihikayat ng China ang Japan na bawiin ang mga mali nitong sinabi at ikinilos at magkaroon ng isang responsableng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan at sa relasyon ng China at Japan. Hinihikayat din namin ang Japan na tapat na tuparin ang mga pangako nila sa China para nang sa gayon ay makagawa tayo ng mabuting sitwasyon para sa kooperasyon ng ating mga kalakal at usapang bilateral. Pero ayon sa mga eksperto, bagaman ang gusto ng China ay bawiin ni Takaichi ang kanyang sinabi, imposibleng mangyari ito. Magdudulot daw kasi ito ng pagbagsak ng reputasyon ni Takaichi, lalo't kilala pa naman siya sa kanyang matikas na mga paninindigan. Mahirap din itong bawiin dahil paulit-ulit na sinabi na ng Japanese government na ang sinabi ni Takaichi ang siyang tunay na posisyon ng Japan sa usapin ng Taiwan. Walang missiles, walang barkong pandigma. Ang panlaban ng China ay merkado, turismo at kalakalan. Ang mensahe ng Beijing ay simple lang, pakialaman mo ang Taiwan, magsisisi ka.